So yan guys, magtataas na daw ang mga bagay-bagay, and you know what this is going to affect everything. Hindi lang sa mga sasakyan, hindi lang sa merkado din. Tumahan ka na. Ito na nga, nandito na nga tayo sa gas eh. Visit na yan. Pero malaki talaga yung malaki talaga yung taas. Dito ako iiyak talaga ako dito kasi ang mahal, 19 pesos. 9 pesos. Oh my God. Mag-e-bike? Naku, pwede bang mag-e-bike dito sa Baguio? Naku, yung gasolito na lang yung hindi tumataas. Baby pa rin daw kasi siya. Canadian dollars. My God. Lahat tayo affected. Affected tayo sa war. Affected tayo sa war ng Iran and US. So lahat ng oil export, import affected. So pag nagtaas ang fuel prices, magtataas din ng mga grocery items. Maraming magtataas. Maraming magmamahal kahit tapos ng Valentine's Day. I can't. Kasi natitempt talaga ako. Matagal ko nang gustong mag-e-bike. Yun nga lang kasi hindi. My God. Kasi parang gusto ko rin mag-ganon para naman. Pero kasi delikado rin kasi dito sa Baguio pag nagbabike. Hindi sila masyadong mabait. Hindi sila masyadong mabait sa mga bikers dito. Kaya naman yan depende sa motor at bigat ng rider. Grabe ka naman sa akin, Makers. Grabe naman yung emphasis doon sa bigat ng rider. Pero yon guys, tayo po ay magtipid-tipid na sa mga kapwa Pilipino ko na nasa Pilipinas. Medyo maghigpit-higpit na rin po tayo ng sinturon dahil apoy sa dugo, sabi dito. Tayo po ay maghigpit-higpit na ng sinturon kung paano tayo magta-transport dahil malamang magtataas din ng pamasahe, magtataas ang lahat. Diyos ko. Para papatong na siya ng 80, parang ganon. Parang nung pandemic din, di ba? Parang nagkaroon din ng ganito dati. Parang pumatong ng 80 pesos. 80 pesos, 85 pesos yung fuel. Ewan ko lang dito kasi sa Baguio sobrang taas ng presyo ng gasolina. Kakaiba. Kung sa inyo ay nasa line of 5 kayo, kami magla-line of 7 na. Kaya maraming umaaray kapag dito kayo nagpagasolina. Ganon. So, yeah. Maghigpit sinturon and dahil sa occurrence na to, nabalitaan ko na sinusulong na daw ni President Marcos ang 4-day work week. So, sabi niya dito, Marcos Jr. announces temporary 4-day work week for government officials beginning March 9. Okay. Anyone here na merong idea on the implementation? Will this be a 10-hour a day on-site and 1-day work from home? And ano-anong ahensya ang kasama? Yung flexible work arrangement pa rin ba ang basis? Sana lahat, okay sa akin ng 10 hours a day for 4 days a week. Ganon. Feeling ko din, paano mag-work from home ang nasa government, lol. Yun nga eh. Maintindihan ko pa yung mga private sectors na mag-work from home to avoid excess usage of energy, no? Pero paano kaya sa mga government, no? So every Friday wala nang government office, wala nang open. Ganun ba 'yon? Pero kasi ang 4-day work week, ginagawa na siya sa ibang bansa before. Ang pinaka-nauna dyan is Belgium. Ayan. So kami din naman sa work is parang baka may malik yung confidential files pag work from home. Feeling ko din kasi yung sa server tsaka baka yung maging vulnerable yung access. Ewan ko ba. So yan. So baka maging 10 hours for 4 days, ganon. Rather than 5 days with an extra day off. Baka feeling ko pili lang. So yun, these are the 5 countries with 4-day work week. It's Belgium, United Arab Emirates, Iceland, Lithuania, and France. Saka may mga services na hindi pwede. May no lunch break nga sa government offices eh. Meron. So parang inisip ko naman, parang maghigpit sinturon tayo muna. Pag muna tayong gumamit ng excess energy. Medyo mahirap to guys kasi mainit, summer na. So talagang magkakaroon talaga tayo ng excess na gamit ng energy lalo na sa aircon, electric fan, transportation. Siguro para maiwasan din yung mga transportation rush hour kasi nga mababawasan ng isang araw yung isang week dahil 4-day work week na lang. And I think sana mag-work ito kasi nag-work naman siya sa mga work from home nagkaroon ng peace and quiet ng konti, no? Medyo nagkaroon talaga ng malaking change when it comes to the traffic. Traffic issue pa lang yun Pero how much more pa kaya yung sa paggamit ng energy. And I really hope na sana malampasan natin to because those prices are no joke.